able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So sometimes nagtatanong tayo, bakit nangyayari yun? Why? Diba? Bakit hindi na lang kaagad? Diba? Nag-pray naman ako. Diba? So bakit hindi na lang diretso? No? Katulad nila Moses, diba? Sinabihan sila na dito dadaan, may mga sinabi sa kanila, so dapat ay mga konting years lang yon. Pero ang nangyayari parang 40 years? 40 years ba? No? 400 years? No? Basta 40 years? So ganun po ang nangyari. So still, nakarating pa rin po sila. Kasi nga, no matter what, ang plano at ang purpose ng Panginoon sa'yo ay magaganap. Ay mangyayari. Kahit dumating ka sa panahon na nagslingwang-swengwang ka, di ba? Lumayas ka, pero nung na-remind ka, ay doon pala sa bahay ng aking tatay ay mabiyaya, mayaman. So katulad na nangyari sa prodigal son, bumalik. No? So ano nangyari? No? Binalik yung kanyang identity. So no matter what, ano man nangyayari sa atin ngayon, ay yung katwiran na meron ka na ngayon ay walang iba, kundi yung katwiran na naginawa ni Jesus sa cross. So ngayon, nandito na tayo sa after the cross. So ano daw po? Tapos ito, may mga tanong tayo. No, tanong ito ni Nicodemo, sabi ni Lord, kasi nangangaral siya about the kingdom of God. So sabi niya, what is the greatest commandment? Ay, hindi pala, yung Pharisees pala ang nagtanong nito. Yung mga teacher of the law. No? Yung mga Pharisees. Sabi niya, what is the greatest commandment? So ito ngayon, sabi ng Panginoon, dito sa Matthew 22:37, okay, love the Lord your God with all your heart and all your mind and all your soul. Pangalawa, sa 38, this is the first and the greatest commandment. 39, and the second is like it. Love your neighbors as you love yourself. Tapos sabi dito, all the law and the prophet hangs on these two commandments. So, ibig sabihin, yung dun sa Exodus, yung lahat ng commandments doon, yung unang-unang doon ay honor thy father and mother. Pangalawa, yung iba po doon ay, hindi ko po alam ang sunod-sunod, pero do not steal, do not kill, wag kang mga lunya, no? So, yan lahat ay nakapaloob na dyan. Dalawa na lang. So, hindi ibig sabihin na dahil yan na lang ngayon, ang dalawang yan, ay hindi mo nagagalangin ang parents mo. Kasi sa Lord ka na lang eh. 'Di ba? So, dahil nga, kahit ano na lang ang gagawin mo, hindi mo nagagalangin ang parents mo kasi yan na lang. Simba ka na lang ng simba kasi love the Lord with all your hearts, with all your souls, and with all, with all your minds. So, ang gagawin mo na lang, tithes ka ng tithes, simba ka ng simba, no, ganun ka na lang, tapos kawang gawa ka, ganun ka na lang. But still, pagdating mo sa family mo, 'di ba? Pagdating mo sa family mo na sila ang dapat na una mong misyon. Sila ang dapat na una mong ministry, no? So si Lord hindi siya selfish. Sabi nga ni Lord diyan, a selfless faith. No? 'Di ba sabi kanina dun sa kanta? So ibig sabihin, dito para mo malaman kung ano ang purpose mo, sabi kanina, what is pleasing and good will, para ma-prove mo kung ano yung purpose, kung ano yung good and pleasing will na purpose ng Panginoon sa'yo. Una, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So bakit? Kasi pag inuna mo siya, kaya mo na ring mahalin ang neighbors mo. To love your neighbors as you love yourself. So selfless faith. So ibig sabihin, bakit si Jesus, di ba, selfless faith? Kasi pwede niya naman bawiin ang buhay niya nung time na yan, tao siya eh. Di ba? Ibig sabihin, nakakaramdam siya ng sakit, nakakaramdam siya ng insult, nakakaramdam siya ng iniwan siya ng mga disipulo niya, no? Rejected, discriminated. Di ba, maraming beses siyang discriminate. Hindi siya tinanggap mismo ng kanyang mga kapatid. Hindi maniwala na siya yung tagapagligtas. Di ba masakit yun? Pero ganun pa man, alam ng Panginoon kung anong purpose niya sa mundong ito.
'di ba? Discriminated, rejected, 'di ba? Hindi tinatanggap, sinasarad. Sabi nga, "O Israel," meron pa siyang ganun na naiyak siya kasi kung alam mo lang, sabi niya na naparito ako, 'di ba? Para arugain ka. Pero still sarado ang isip no ng bayan na dapat na siya niyang purpose, no? Kaya nga tayo hintil eh. Ibig sabihin dapat nung unang panahon hindi tayo karapat-dapat dun sa biyaya na yun. 'Di ba? Kung yun ang susundin natin kung yung law. Ibig sabihin tayo kasi hindi naman tayo taga-Israel, 'di ba? Pero salamat sa Panginoon dahil ang purpose ng Panginoon sa pagdating niya para maligtas ang lahat. Kung ikaw man ay believer na ngayon, praise God. Bakit gagamitin ka ni Lord sa mga unbeliever? No? Yon po. Tapos sabi po dito, and the second, all the law, tapos sabi po dito, John 3:3, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So, ibig sabihin, walang makakakita ng kaharian ng Diyos unless na sila ay naging born again. So, yung born again is not a religion. No? So, hindi siya religion na pag napasama ako sa ganitong asosasyon, ligtas na ako. Parang, pag napasama ako dito dati po, ng high school kami, mayroong palasak yung aking mga kaklase. Kasi yung teacher po namin na yun ay mabait sa amin. Do talagang maunawain, talagang maintindihin, kaya niya kaming unawain. Kaya maraming mga student na laging gusto siyang kasama. Ito namang mga alaskador kong mga kaklase. Sabi, ayan na ang mga INC. Sorry. Ayan na ang mga INC. Kasi nga, ano po siya, Mrs. Carpio. Ayun na yung mga INC. Kasi iglesia ni Carpio. So, yun lang. So, yun lang po. Pa-joke lang. Ibig sabihin, kahit INC ka, basta tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, basta tinanggap mo ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay kabilang na sa kingdom ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, may pagkakataon ka na makita kung ano ang nasa loob nun. Diba? Yun po. Tapos sabi po dito, so ibig sabihin kahit anong religion, basta kinikilala mo si Jesus na Diyos at nagkatawang tao para sa atin, ay ano ka dito? Pasok ka sa kingdom, no? Ng Panginoon. Tapos sabi dito, saan na ba tayo? So dahil anak ka na ng Diyos, you are already in the kingdom. Saka ko lang naintindihan habang nag-aaral po ako, yung sinasabi ni Pastor na si President Marcos ay presidente. So sakop tayo ng kanyang republika. Sakop tayo ng kanyang government. 'Di ba sa ngayon, kung ano yung niya, libreng pabahay, libreng libreng mga senior citizen, mga ganito, mga ganon. Pero hindi niya rin alam kung ano yung talagang special needs mo. No, sa emotion, kaya ka bang ni Marcos na nagkaroon kayo ng away ng nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, talagang hanggang kamatayan, sinabihan ka na, hanggang kamatayan, dadalhin ko na yan. Mga ganun. Kaya bang ayusin ni Marcos yun? So, hindi naman, ibig ko sabihin, ang tao may limitasyon. So sometimes kaya meron silang hindi nagagawa, although pinangako nila, kasi syempre, limited lang din po sila. So tayo mga mamamayan ng Pilipinas, wala tayong magagawa kundi ipanalangin yung mga authority natin. Yung government, kasi binigay din sila. Kung hindi din naman hahayaan ng Panginoon yun kung para sa kapahamakan natin. Diba? So, ipag-pray natin sila, give them wisdom, no? So, ibig sabihin kasi, ginikilala pa rin natin na ang lahat ay sakop ng Diyos. Amen. So, yun po. So, tapos sabi po dito dito na po ako sa aking points. Sa points number 1. Yan, renewed mind. So, dahil ikaw ay tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon.
kasama na po ako doon. So, tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ibig sabihin, tayo po ay kabilang nasa kingdom ng Diyos. Ibig sabihin, citizen na tayo na ang walang ibang hari kundi si Jesus. Yun. So, sabi po dito, renewed mind. Do not be anxious in anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Philippians 4:6-7. 'Di ba? Kasi nga ang alam ko po diyan sabing iba na sino dito ang hindi na problema sa buhay? Sana all. Tawa si ate. So ibig sabihin, hindi porket Christian na tayo ay exempted na tayo sa mga problems. Exempted na tayo sa mga troubles. So, katulad ng mga dating mga born again, sila Peter, sila John, no? Mas matindi nga ang kanilang pinagdaanan para masunudan. Pero pinagdaanan nila yon nang malaya sila, nang mayroong kagalakan. Yon. So sabi po dito, therefore, do not worry about for tomorrow. For tomorrow will worry itself. Each day enough trouble of its own. Okay, sorry na, ano po pala ako? Nauna. Okay. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So whatever situation, di ba, talagang natural sa atin, na maguguluhan, matataranta. Kaya ang nangyayari kung ano-ano ang nagagawa natin. Kung ano-ano po ang naiisip natin, na in the end, hindi pala siya nakakabuti. Diba? Sabi na, Lord, have your ways, thy will be done, but yet, yung sayo pa rin. Ay, hindi. Diba ganun? Hindi Diba ganun? Ay, hindi talaga po pwede kasi inano niya ako Diba yung mga ganon? Diba? Inano niya ako Ganun, hindi talaga. Pero sabi ni Lord, in every situation, diba? In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mo ba makatapos ang anak mo sa pag-aaral? Gusto mo ba makapag-asawa sila ng godly man din? No? Na worshiper din. So hindi man dahil kumakanta worshiper, no? Na nagtutugtog. So hindi lahat ng worshiper ay kailangan ganun. Kasi syempre, iba-iba po ang talent na binigay. Iba-iba po yung galing, iba-iba yung talent na binigay sa atin. Pero nakakatuwa po sa ating music team. No, thank you dahil binigyan sila ni Lord ng galing. So, yun nga, gamitin daw yun sa kingdom ng Panginoon. So, yun, praise God, to God be the glory po. No? So, nakaka-inspired po sila. Yun. So, sabi po dito, with thanksgiving, ibig sabihin, kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon, pasalamatan mo na. Kasi di ba, tayo mga mananampalataya ay nabubuhay sa pananampalataya. Di ba, ano ba yung pananampalataya? Ito yung umaasa tayo sa mga bagay na hindi pa nakikita. So kung pinaniwalaan mo na ikaw ay magaling ka na, maraming magsasabi sa'yo, hindi yan. Ano ka na Di ba? Nagaganito ka na, may manas ka na, di ba? Ganon, ganito ka na, yung sabi ng doktor, no? Sabi ng ganito. Yun ay mga paalala lang na lalo mong patibayin at lalo mong i-focus ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ang dami niyang pinagaling. Di ba? May mga example na po siya sa Bible mismo. Yung bulag, yung lumpo, yung tuyot ang kamay, yung 18 years na kuba. Di ba? Yung kuba, natural po yun, Hindi po yung ganun po, So, ibig sabihin ay, kayang pagalingin ng Panginoon yun. So, walang imposible. No? So, yun. So, sabi dito, in every situation, no? Ano man yan, no? Sigalot, no? Yung mga bagay na parang ang hirap. Ay, may ano lang po ako, no? Mayroon lang po akong testimony, konti. So, kahapon po yung awarding namin, sobrang hirap. Kasi habang nag-aaral po ako, nagpa-follow up ako sa mga dapat na. So, ang mangyayari po sa nakikita namin at sa nakikita ko po mismo, hindi mangyayari. Kasi unang-una yung weather,
No? Tapos yung ulan, kagaya kanina. But in Jesus' name, pinaalala sa akin ni Lord, no? Kapag sinabi mo sa bundok na ito na lumipat siya sa dagat, lilipat siya. Alam mo, Jesus' name. So habang po nag-aaral ako dito, dahil nga yun ang pinaalala sa akin ni Lord. So I speak, no? Sabi ko, cloud na may dala ng masamang ulan, ay masamang panahon, sa ngayon hindi ka namin kailangan. So go to the sea and be planted. So nakikita, lalong bumuhos ang ulan. Lalo talaga. So syempre ako, sabi mo Lord sabi ganun, pero habang nag-aaral po ako, sabi mo Lord, mamaya-maya may tatawag, may text, so hindi po pwedeng hindi ko pansinin. So, pero sabi ko, Lord, all things work together for good. So kung ano man ito, matuloy hindi, thy will be done. Pero salamat sa Panginoon, nagulat na lang ako, nandyan na po. At ang nangyari po, siya pa ang nag-ayos ng stage namin. So praise God, hanggang sa matapos kami, kasama po namin siya. So ganun po ang kabutihan ng Diyos. Kaya hindi talaga sa atin Kasi hindi natin hawak. Whether, kaya mo bang hawakan yon? Yung panahon ng tao, kaya mong hawakan? Yung isip niya, kahit na ba sabihin natin nag-request ka, kaya mong hawakan? Hindi po. So lagi lang po yung presensya ng Panginoon ay may kayang gawin po noon. Amen. So praise God po doon sa awarding sa Favorville Youth, at kung meron man ditong Favorville Palayan, ay ito. Salamat, no? To God be the glory, no? To God be the glory. You did well, no? So to God be the glory. No, congrats. So tapos dito po tayo sa sa renewed heart, no? Sa Hebrew 10:16. This is the covenant I will Hebrew 10:16. Hebrew 10:16. Pakiano po yung ano. Ayun. Dito na po tayo dahil meron ka ng renewed mind. Ibig sabihin, ang meron ka na walang iba kundi si Jesus. Alam mo na ang kingdom na pinagaharian, ang nagahari doon ay walang iba kundi si Jesus. Kaya pala, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Kaya pala kingdom muna. So ito na po sa Hebrews 10:16. This is the covenant I will make with them. After that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. So yung law dati, saan isinulat? Sa bato. Pero ngayon, saan isinulat? Sa puso. So ibig sabihin yan ay personal revelation. Hindi ka itatali ni Lord. Yung sinasabing, sige na nga, isako mo na nga yan. Para dalahin mo na sa church, isako mo na. Mga biruan na ganun po, no? So, ngayon si Lord, hindi ka niya pipilitin. So, depende pa rin sa choice mo. Pero dapat yung choice mo, yung magbibigay sa iyo ng buhay. No? Ng kapanatagan, ng kagalakan. Yun. Kasi nga sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala nang ibang daan. Ibig sabihin, wala nang ibang aral. No? Wala nang ibang pwedeng teaching maliban sa kingdom niya at sa Kanya. Yun. So tapos sabi dito, I will write them on their mind. Tapos sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Or dito, dito po sa akin, sa NLT, I will give you and give you a tender, responsive heart. Amen? So, hindi pala totoo na, Christian na ako itong gusto ko ba, di ba? Itong gusto ko pakiba. Kasi nga may freedom nga, di ba? Di ba? Itong gusto ko pakiba. Ito ako di ba? So yung I am who I am, no? So dapat it's according kung paano ka ginawa. Ginawa. Di ba may pinagawa si Lord, Pastor, mamaya na lang po. Yung recite, yung assignment. Mamaya. Kinabisa ko po talaga yung pastor. Yun. Yung Genesis 1:26. Yun. So, dapat yung identity mo according pa rin dun. So, ano bang image na ginawa ni Lord sa'yo? Ano ba ang pagkagawa ni Lord sa iyo? So,
So, yun. So, dapat yung identity, so yung spirit na ibinigay sa'yo, dapat yung espiritu ng Lord. No? So, tapos sabi dito sa 27, I will put my, so to follow and be careful to obey. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, ibig sabihin, meron pa ring laws, pero depende ito kung gusto mong sundin o hindi. So, depende doon sa espiritu na tinanggap mo. Kaya nga isusulat ko sa espiritu, isusulat ko sa kanilang mga puso. So, ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos at bilang tumanggap na yung dating espiritu na gawa ng law, nagawa ng dati, wala na yun. Dapat, ang law, ang espiritu na meron ka ngayon, yung espiritu na galing na doon sa panahon na si Kristo ay namatay na sa krus ng Calvary at hindi siya naniling patay. Muli siyang nabuhay. Yun. Tapos sabi po dito sa 1 John 20, no? Loving God. No, we love because He first loved us. So, nagawa nating makapagmahal dahil una siyang nagpakita sa atin. So, sino po dito yung mga nanliligaw? Parang ganun, no? Di ba nung una naman, di nyo naman alam kung gusto kayo ng asawa nyo? Di ba? So, nung una naman, type niyo siya. Tapos, hindi mo alam kung gusto niya kaya ako. So, yung nag-first move ka. Kasi, di ba? Oh, nag-first move ka, tapos kung ano-anong strategy ang ginawa mo, okay lang, kahit friends lang tayo, basta hayaan mo lang ako. Di ba ganon? Okay lang, wag mo lang akong intindihin, basta hayaan mo lang na makasama kita. Wag, kahit hindi mo ako sagutin, okay lang. Di ba may ganon? At in the end, nakuha niya yung puso ng kanyang iniirog. Ganon si Lord. Hindi kanya pipilitin. Hello? Ang gagawin niya lang, ipaparamdam niya lang sa'yo kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya kaputi. Kaya nga the goodness of the Lord sa Romans 2:4 lead to repentance. So hindi ito yung dahil ang sama-sama mo, katulad noon. Magpapaulan ako ng apoy. Di ba ganun dati? O kaya, magpapabuka ako ng lupa. No? Siya mismo ang magsahahayag sa public na may ginawa kang masama, may ginawa kang hindi maganda. Pero ngayon, hanggat maaari, ma-preserve ka niya. Hanggat maaari, ang gusto niya mangyari, makita mo na mayroong buhay na ganap at kasiyasiya sa kanya. Amen. Ganun po. So, tapos sabi po dito sa 1 John 20, whoever claims to love God, yet hates her brother or sister is a liar. Uy. Tama ba? O yun. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. Ibig sabihin ko, ang Diyos nga na hindi mo nakikita ay kaya mong mahalin. Pero yung kapatid mo na nakikita mo, still, hindi mo kayang gawa ng mabuti at tama. Kasi ang Diyos nga hindi mo nakikita Di ba? So, sabi dito is a liar. No? So, yun po. Tapos sabi dito, dapat po pala, pag mahal natin si Lord, makikita yun sa buhay natin. Unang-una, sa 21 po, loving neighbor, and He has given us this commandment. 21. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Kaya pala tayong magkakapatid sa Panginoon. No matter what, anuman ang mga differences natin. Oh, minsan may makikita mo diyan ng kapatid. Ay, ayoko yan kasi pag tumingin yan, parang di ko alam kung may gagawa ba akong tama o hindi. Oh, hindi ko alam kung ano ba yan, ang damot niya. Di ba may ganun tayo? Ano ba yan? Pero magkakasama pa rin kayo. Ano ba yan? Ayoko sa kanya kasi pala siya, yung suplada siya. Pero hindi mo napapansin, magkakasama pa rin kayo. Di ba? So, wala pa rin tayo magagawa. Talagang yan na ang binigay sa atin ng Panginoon.
Kaya ka nalagay sa pamilya na yan, kaya ka nalagay sa FCC Bangbang, kaya ka nalagay sa Legazpi family, pero may ayaw kanina eh. Na Legazpi ako eh. Kaya ka nalagay sa lugar na yan. Tanggapin mo kung ano man ang meron sila. At kung meron talagang hindi tama at hindi mabuti, sabi ni Lord doon sa Ephesians 4:6, in every situation, pray, your request, and petition to God and thanksgiving. Maniwala ka, magbabago sila. Katulad mo rin. No, kasi kung nakikita mo yun, dati kasi ganun ka rin. Diba? So wala nga perfect sa atin eh. Wala. Pero dahil kay Jesus, naging perfect tayo. So ngayon, kaya ka nandito para makita din nila na yung buhay na meron sila, ang buhay na dapat na magkaroon sila. Kasi minsan nagagalit sa yung tao kasi payapa ka. Kasi nangyayari wala ka ng ang dami na nangyayari. May na-ospital na, di ba? Galit na sa'yo lahat, no? Kasi siyempre siguro yung ways mo. Siyempre intindihin natin yung mga taong galit sa atin. Kasi una, kasi nandito na nga tayo eh. Andito na yung kingdom natin. So yung life natin iba na. Sa life natin dati. Kasi dati yun din po tayo eh. No, kaya tayo nagkakasundo noon dati kasi pareho tayo. Merong ang kasabihan eh. Same feather flocks together. Pero hindi naman yun available palagi. Ibig sabihin na ihalimbawa lang po natin yun sa ngayon. So kaya dati tayo magkakasundo kasi pareho tayo ng way. So ngayon dahil naiba ka na, di ba si Jesus na nangyari sa kanya? Di ba? Marami nag-hate sa kanya. Kasi nga iba yung turo niya. Iba na yung aral niya, buhay ang pinapangaral niya. So dito sa kabila, punishment. Dito sa kabila, life. Diba? So ngayon, maraming ayos sa kanya. Mga Pharisees, diba? Marami pang nagbigay ng mga tanong, mga katulad niyan, diba? Pero, renewed life. So, ibig sabihin, ito lahat ay aral na tinanggap natin. Ito ay mga word na tinanggap natin sa Panginoon. Love your brother. Love your sister. Kahit ba 7 times niya na akong di ba? Yung ganun. Kahit ba ilang beses niya na akong abuso na siya. Di ba? Salup, ano tawag doon? Oo. Hindi na. Dapat kalusin na. Salo. Mga ganon. So, yun po kasi dati salo. Dati salo, pagka nagkasala, so maraming dapat nakabayaran. Kung mababasa nyo po yung ang Old Testament, mula po sa Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, dyan po ang mga na kahit po yung ganito no, pero I am beautiful po kahit may ganito ako. Kahit po yung ganito, yung mga scars dati, merong utos doon na hindi ka po pwedeng lumapit. Kasi dati po, bago ka makalapit sa Panginoon, dapat meron munang no? So, hindi katulad natin ngayon na, tinan niyo po ako, hindi naman ako pastor, di ba? Dapat si pastor dito eh. Di ba? So, ibig sabihin ay ganon ka-perpekto ang hinahanap noon. No? Ganon po. Pero ngayon po ay, sabi ng Panginoon ay, kahit sino, direkta nang makakalapit sa Kanya. So, kapag wala si pastor at mayroong may sakit sa bahay nyo, you can pray. No, yung tinuro ni Lord through pastor o through ng mga preacher na according doon sa kingdom ng Panginoon, pwede po natin gawin yun. Kasi ang Lord ay naroon kahit saan. Yun. So, pwede ka mag-declare. Limbawa na may ulan, Pastor, kung hindi pala, pinuntahan ko pa si Pastor kahapon. Pastor, ano ka? No? So, yun, itinuro din sa atin. So, ganon ang ibinigay na authority ng Panginoon sa atin. No? So, yun. So, kaya, bawat may nagsasalita na mga preacher, no, yung mga ginagamit ng Panginoon, dapat po natin yung ating mga tenga. Kasi dyan po galing ang pananampalataya. No, at kung sigurado ka naman, sure naman talaga tayo.
Kasi ang pinangangaral niya buhay. Ang pinangangaral niya ay pagpapatawad. Ang pinapangaral niya ay pagbibigay, no? Ang pinapangaral niya ay kaligtasan. So yan, kay Jesus po yan. Tapos, sabi dito, sa Renewed Life, sa Titus 3:5 po, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So, hindi ito yung by angkan. Kasi siguro, kasi kabilang ako kay ganito, no? Kabilang ako sa mga Ayala, kabilang ako sa kaya privilege ako. Kaya favor ako. So dito sa Panginoon, pantay. Kaya hindi ito katulad ng mga pipila ka pa sa may mga pila ngayon, di ba? So hindi ito yung mga pipila ka pa na bago ka mabigyan ng opportunity at privilege, pila ka muna. Saan ka galing? Di ba? Anong ka? So dito kay Lord, direkta ka na. No? Ibig sabihin, pwede nang makalapit kahit anong oras. Kasi nga hindi dahil sa katwiran mo eh. Kasi bakit? Nagpakabait ka ba? Anong ginawa mo? Nagpakabait ka? Anong ginawa mo ba? Namigay ako ng ulam sa kapitbahay. Pero good yun. Kasi yung totoong tumanggap ng banal na espiritu ay magpo-produce ng good work. So hindi good work bago Holy Spirit. Holy Spirit muna bago good work. Yun po. Tapos sabi po dito, and His mercy, He washed away our sins. So kanina, may ginawa ka ba sa bahay? Nag-away kayo ni sweetheart? Nag-away kayo ng anak mo? No. Ang kulit ng anak mo. Ngayon pagpunta mo dito, wala na, block na. Block na yung mensahe. Kasi bakit? Dahil sa righteousness mo nga eh. Ibig sabihin, kung dahil dun sa righteousness, para makakatanggap ka ng mercy and love, wala na. Walang qualified ni isa sa atin. Wala po. So, yun. So, sabi dyan, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So, kung naalala nyo po yung nakaraan, sino ba yun? Yung centurion, di ba? Kasi narinig niya na yung babae, kaya siya gumaling. Kasi narinig niya nandiyan na si Jesus. So, hinipo niya, no? Ang daming tao na nakapaligid, hinipo niya. No? At gumaling siya. So, hindi lang yung kanyang physical. No? Even yung loob mismo. Kasi una pa lang, unang inaayos sa atin ng Panginoon, yung puso natin. Kasi parang, kung naalala niyo po dun sa Pharisees, sabi niya, kawawa kayo kasi nililinis niyo ang labas ng inyong tasa. Pero yung loob. Diba? So, yun pala ang unang ginagawa sa atin ng Diyos. At hindi natin yun kaya. Si Lord lang ay may kayang gawin yun. Yun. Tapos sabi po dito, sa true Corinthians 5, so ito po, through the Holy Spirit. So, nung tinanggap mo si Jesus, di ba, sabi mo, inano mo na sa kanya na ginawa kitang Panginoon, tagapagligtas, yung mga ganon, di ba? Basta you control my life, no? At yun na yun. At pinapayagan mo ng Holy Spirit na maging take control po sa'yo. No? So, siyempre, by free, yung pagpayag po hindi sabihin na, sa ayaw sa gusto mo, papasok ako sa'yo. Hindi pwede. So, kailangan po merong pagpayag sa atin. Yun po, yun. So, siyempre, according yun sa word ng Panginoon pa rin. So, sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. So, ibig sabihin yung mga dating meron sa puso mo ng lupa, wala na yan. Ano na ngayon? Yung kingdom na ng Diyos na tinanggap mo. Yan na yung nasa puso natin ngayon. Yan na yung buhay na meron po tayo ngayon. So, minsan nga naiinis tayo dun sa taong mabilis magpatawad, no? Sabi, ano ba yan? Sobrang mo. Diba? So, ang lambot mo. Sobra kang di ba? Ayan namimihasa tuloy sa'yo mga ganon, di ba? Pero yung pala, siguro naiintindihan niya lang na no matter what, si Lord ang bahala. Basta siya, gawin niya kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya. Kung ano man ang maging kahihinatnan ng ginawa niya, basta nandun siya sa sinasabi ng kapamahalaan ng Diyos, just stay there. No matter what, magkagulo-gulo man yan,
no? Basta ikaw, kasi ang assurance at security natin ay na kay Jesus. Yon. So sabi dito, you have heard, no, sa Matthew 5:38, you have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. Sa Matthew 5:38 po yan. Nung ito ay bago pa ipako si Jesus. Sabi dito, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. So ito po, revelation po ito ha. Revelation po ito. Kasi baka gawin nyo nga po. So ibig sabihin, whatever, ito po ang katuruan ng Panginoon. Ito po talaga ang katuruan ng Diyos. So kung ano po ang speak sa inyo nito, let the Holy Spirit po ang mag-teach sa inyo. Sinasabi ko lang po kung anong nakalagay sa word. Yun po. So sabi dito, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Kasi di ba si Jesus nung inano siya, pero siyempre wala nakakagawa nun, kaya nga siyang gumawa nun eh. No? So, in every word, there is a revelation. Yun po. Tapos sabi dito, love your enemy sa Matthew 18:21-22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Actually, may mga ano po dyan eh. May mga ano yung mga theologians yan eh. Alam ko si pastor kaya. May mga ano. So, hindi lang siya 77 times. Ibig sabihin yun lang. Pero may mga ano pa po dyan eh. May mga paliwanag pa po dyan ang alam ko. Pero sa ngayon, yan po talaga. So, paulit-ulit na lang siya. Di ba? Ay, ano ba yan? Di ba? Paulit-ulit na lang siya. Kaso lang, yun ang sabi ng Panginoon. Yun ang sabi ni Jesus. So ngayon, kung sabihin paulit-ulit na lang siya, then ipag-pray mo siya. Let the Lord minister him or her. O kaya kung halimbawa, meron kang revelation to talk to her, then to him, then be it. No? Kung merong revelation, sinabi sa iyo, then be it. No? Kausapin mo, mag-usap kayo. Ganun lang po yun. Huh? So, yun. Tapos sabi po dito, Ephesians 4:31 naman. No? Get rid of all. Sana po tayo. Ephesians 4:31 and 32 yan. Hindi pala. 32, sorry. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Be kind and compassionate. So, ibig sabihin, lagi tayong gumawa ng kahit na masama siya sa atin, gawan pa rin natin siya ng mabuti. No? Kasi sabi nga, anong pagkakaiba natin kung yung ginagawa ng mga wala sa Panginoon ay gayahin din natin. Kasi kung ang nagmamahal lang sa'yo ang mamahalin natin, ano pang pinagkaiba natin? Diba? Kasi nga si Jesus nga, binahal ka niya eh, ng mga panahon na kalaban ka, binahal niya tayo ng panahon na kalaban niya pa tayo. Diba? Sabi sa word. So, ibig sabihin, kasi nga, the goodness of the Lord lead to repentance. Nauupos na ako, nababurn out na ako. Diba? Ganun talaga. Ako na lang bigay ng bigay. Diba? Ano ba yan? Ako na lang pabigay ng bigay. Ako na lang ba uunawa? Diba? Pero, kapag nakatanim ka sa batisan, no, pag nakatanim ka sa malapit sa batisan, no, ibig sabihin, may mga tubig doon. Kahit dumating ang mga tag-init at tag-araw, hindi ka matutuyo. So, walang ibang paraan at walang ibang magiging dahilan tayo para ma-burn out. So, pag na-burn out tayo, ask uli sa Lord, help me. Hindi ko talaga siya kayang patawarin. Alam ni Lord John. Alam ni Lord John. Hindi mo siya kayang patawarin, hindi mo siya kayang kasi sobrang sakit ng ginawa niya, sobrang sama ng ginaalam po ni Lord John. Kaya lang ang sabi ng Panginoon dito, forgive 77 times. So still ipag-pray natin ang sarili natin kasi wala talagang kaya.
Hindi tayo po pwede doon sa katwiran natin. Stay tayo doon at punta tayo doon sa righteousness. At magugulat ka. Pag nakikita mo na siya, mahal mo na siya. Pag nakikita mo na siya, kahit na anong ginagawa niya, no, ay naku, itong kapatid ko na ito. Maiisip mo pa tuloy, ay naku, ang kapatid ko na ito, sana maunawaan at maintindihan niya. So, sa halip na parusahan mo, sa halip na i-judge mo, dahil ang sabi ng Panginoon dito, love, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Each other, ako lang. No? It's okay. Kasi possible na wala pa siya sa kingdom. No? Possible na hindi pa ganun yung kanyang intindi o kaunawaan doon sa word. Pero, then, be the one to help her or him. Be the one na akayin siya. Be the one na sabay kayo, turuan na ipakita mo sa kanya. No? So, yon. Yun po. Tapos sabi po dito, sa Matthew 7:20-23, ito na po. Many will say to me that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform miracles. So sabi niya, di ba Lord, nangaral kami, di ba, nagpalabas kami ng demonyo, sa iyong pangalan, nag-perform kami ng miracles, sabing ganon. Pero sabi ng Lord, sorry po, wala po dyan. Okay, yan pang. Sabi, not everyone who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So ito sinasabi niya po, hindi para i-judge tayo. So yan po ay warning lang sa atin. Baka wala pa po tayo dyan. Kasama po ako dun. Diba? So ibig sabihin dun sa mga wala pa naman, ang inaano ng Panginoon ay nagpunta siya rito para lahat ay maligtas. So yun po. So dito po sa Ephesians 2:10, those who are born again by faith in Christ, ay meron pa pala. Then I will tell you plainly, I never knew you. Away from me, evildoers. So sabi, baka yung nagsasabing nasa kingdom na ni Lord, possible na wala pa talaga. No? Yung mga ganon. So iyan ay, ano niya lang, example po. Halimbawa niya lang yan. So bago pa po siya mamatay. Tapos po sa Ephesians 2:10 po. Next point po, parang hindi naman yan. Okay. Kasi ano pala yan? So, dito ang translations ko ay NLT. Those who are born again by faith in Christ will produce good works. So, dito po. Pero dyan, for we are God's handwork created in Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. So sabi po dito, dito po sa akin, for who are born again by faith in Christ will produce good works. So hindi po muna good works bago si Jesus. So dapat si Jesus muna bago good works. Yung Holy Spirit. Tapos dito po ay, malapit na po tayo matapos. Dito po sa John 10:4 po, dyan po ang love ng Panginoon. No? So kung ano po, pwede nyo po siyang basahin sa house nyo po kung may time po kayo. Yun po. Dito lang po ako saan. Sa John 10:9, tsaka sa John 10:10. Ito po. Sa John 10, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come and go out and find pasture. So kung ang pintuan na pinasukan natin ay si Jesus, sabi niya,
whoever enters through me will be saved and go out and find pasture. Kaya nga sabi niya sa John 10:10, the thief has come to steal and to kill and to destroy, but I come to give life to the full. Yun po. Tapos sa 10:16 po, ito, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and shall be one flock and one shepherd. So sa atin po, wala pa po ang iba dito. So meron pa siyang ibang sheep na nasa labas. At kailangan niya ring dalahin ito dito para sila din ay marinig din ang boses ng Panginoon. 'Di ba? Ang totoong sheep ng Panginoon ay naririnig niya yung boses ng Diyos. So ano ang boses ng Panginoon ngayon sa atin? So, yun po at maraming salamat sa pagkakataon at patuloy na ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, yung puso natin, ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung mga naisin natin ngayon, ano man yung mga parang imposibleng bagay na hindi natin kaya o kahit kaya pa natin, maliit o malaki, no? Handang makinig at handang tulungan tayo ng Panginoon kung tayo po ay willing na ipaayos ang buhay natin. At sa araw-araw po, anuman ang mga pagkakamali natin, lagi nating intindihin na ang Diyos ay hindi siya tumitingin doon sa pagkakamali mo. Dahil bakit? Handa ka niya na tulungan. Dahil nga naging righteous na tayo dahil sa Kanya. So, yun po. We are already righteous. Lagi sabi ni Pastor, paggising mo, lagi mo sasabihin, I am righteous in the name of Jesus. Kasi actually, yung guilt-tripping na sinasabi, yan talaga ang dahilan. Kaya hindi natin marinig at makita yung kalooban ng Diyos. Although nandyan na. So, yun po. To God be the glory. Salamat po, Panginoon. Pray po tayo. Oh, Jesus, salamat po, Holy Spirit. Thank you, Panginoon, O God, dahil pinaalala mo po sa amin na wala na ibang buhay na po pwede pa after the cross, kundi yung buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Lord, dahil sa mga troubles and tribulations, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, salamat sa FCC Bangbang, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Lord, ikaw po ang aming good shepherd. So Lord, patuloy na buksan mo ang patuloy Lord na makita ka namin. Patuloy Lord na marinig namin ang iyong boses. Kaya Lord, salamat. Patuloy Lord na gamitin mo rin kami sa iba pang mga sheep na nais mo na maging kaisa din po namin, Panginoon. Salamat Lord sa kalooban mo. Salamat Lord sa word. Salamat Lord sa FCC Bangbang family. In the name of Jesus, we are one in Jesus' name. Salamat po sa forgiveness of our sins. Salamat, Lord, dahil nilinis mo kami at binago mo kami. Hindi na po kami magagalitin. Ito na po kami ngayon, Panginoon. Salamat, yan ay dahil sa biyaya mo. Yan ay dahil, Panginoon, O God, sa iyong bagong espiritu na binigay sa amin. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. We honor you. Panginoon, we recognize your presence in every situations of our life. Salamat. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. Dako tayo sa pangalawang bahagi ng ating gawain, yung ating Santa Cena. We should know the voice of God. Amen. Yung revelation ng ating Panginoon, yung marinig natin ngayong umaga. Okay, sige, ipamigay na po natin yung ating dalawang elements. Amen, amen, amen. Yes, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Ayan, kung meron na pong lahat. Amen. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ating pong kanin. Amen. Sabay-sabay po nating kanin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang bagong tipan at sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Atin pong inumin. Amen. Yes, Lord. Marami po salamat, Panginoon, sa dalawang elemento. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa buhay na masagana na design mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, dako tayo sa ating pagbibigay. Hallelujah. Magbibigay po tayo ng masaya. Habang ibinibigay po yung ating mga sobre ay magpasalamat tayo sa Panginoon at magbigay tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Amen? Ating pong ipanalangin yung ating mga kaloob. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Salamat, O Diyos, dahil ang lahat ng meron kami, ito ay galing sa iyo. Wala po kaming pag-aari, Panginoon. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay ibinabalik lamang namin, Panginoon, yung aming tithes and offering. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang magbabalik nito sa amin ng sikliglig, higit sa aming hinihingi at higit sa aming iniisip. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo magbigay. Masaya po tayong magbigay ngayong umaga. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing la 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 Praise God. Maraming salamat sa inyong pagbibigay na may katuwaan at may kasiyahan. Salamat sa message ni Lord. Ilan po ang gumawa ng kanya assignment? Pastor, meron. Genesis 1:26, di ba? Guys, minsan lang ako makiusap sa inyo. Please lang po, paki-memorize niyo po yung verse. Nakalahati nga lang yun eh. Okay? Kaya lang, ang ilalagay mo doon, ilagay mo nga ulit yung Genesis 1:26, kapatid. Maaga pa naman eh. May ilang minuto pa tayo. Genesis 1:26. Sabi ron, let us make man in our image and in our likeness, and let them have dominion. Okay, sabi nito, and God said, let us make man. Pagdating doon sa man, ang ilalagay mo yung pangalan mo. Okay? So, sabi ron, let us make Telma. Let us make, ilagay mo yung pangalan mo. Pero yung nagsasalita dyan si Lord, let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So, kasi naniniwala po ako, napakalaking bagay po niyan eh. Kung maintindihan mo ng lubos, paano ka nilikha ni Lord. Okay? So, yung cross kasi, yun yung idea, bakit
bakit, ano yung dahilan bakit may cross? Kasi gusto ni Lord magkaroon tayo ng crown. Okay? So the main idea of the cross is the crown. Okay? Ano sabi? And let them have dominion at sila ay maghari. Okay? Sabi nga, after our likeness, and let Telma have dominion. And let Errol, let Faith have dominion. Ang ilalagay mo doon sa man at saka doon sa and them, yung pangalan mo. Ganyan mo siya kakabisaduhin. So that way, alam mo na kaagad kung paano ka naging bakit ka naging tao, paano ka naging tao, you will have dominion. All right? So we believe in Jesus Christ. Pero ang gusto ni Jesus Christ, tayo ay maghari. Okay? Ikaw yung maghahari sa sitwasyon ng iyong buhay. Kaya rin sinabi sa Bible, the just shall live by faith. 4 na beses binanggit yan mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Tapos talagang madiin, the just shall, mabubuhay tayo sa pananampalataya. Kaya guys, kung nabubuhay ka hindi sa pananampalataya, hindi ka totoong nabubuhay. Ulitin ko po, kung nabubuhay ka pero hindi sa pananampalataya, you are simply existing. Para kang halaman, buti nandito pa yung talbusan ko, no? Yan. Nag-i-exist lang siya, nandyan lang siya. Pero hindi siya buhay. Ulitin ko po, sabi ng Bible, the just shall live by faith. Kung nabubuhay ka, hindi sa pananampalataya, hindi ka totoong nabubuhay. You are simply existing. Amen? And the good news is this, yung pangalan na isisigaw natin, sabi ng Bible, si Jesus daw po ang author and the finisher of our faith. Okay, if you will live by faith, then kilala mo agad sino ang author nun. Hebrews 12:2. Tama, no? Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. All right? So, once again, kung nabubuhay ka, pero hindi sa pananampalataya, hindi ka totoong nabubuhay. All right? At ang buhay ang pananampalataya na ikabubuhay nating lahat, ang author nun, si Jesus. The author and the finisher of our faith. So, once again, tumayo po tayong lahat at minsan pa nating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sinamahan mo kami ngayong umaga. Pinagsama-sama mo kami bilang magkakapatid. Salamat sa presence ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Salamat sa iyong word. Salamat sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, nakahanda kaming isigaw ang pangalang ito, believing na merong magandang bagay na mangyayari sa aming buhay if we will continue live by faith. And our faith is we are under His kingdom. So, kung nakahanda ka na, kahit hindi pa, pagbilang ko ng 3, alam mo na ang gagawin. 1, 2, 3, Jesus! God bless you guys!